Kamusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na maski pa ang mismong asawa ni Kim Jong-un na si Ri Sol-ju ay hindi rin nakatakas sa kanyang istriktong pamumuno sa bansang North Korea, kaya mula sa paglimita sa kanyang kasuotan hanggang sa pakikipagkasal niya sa buong bansa ay ito ang 10 mahigpit na patakarang kailangang sundin ng asawa ni Kim Jong-un. At kung handa ka nang malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Limitadong kasuotan. Ang nag-iisang asawa ni Kim Jong-un na siyang pinuno ng bansang North Korea ay walang iba kundi si Ri Sol-ju na sadyang mahigpit na kontrolado hindi lamang ng kanyang asawa kundi pati na rin ang kabuuan ng gobyerno ng bansang North Korea, kung saan maski pa ang kanyang kasuotan ay nililimitahan ng mga ito, kung kaya't puro konserbatibo na kasuotan lamang ang makikita mong suot-suot ni Ri Sol-ju kapag nagpapakita siya sa publiko. Kapag nagpapakita sa harap ng kamera ang asawa ng pinuno ng North Korea ay dapat na parehong maganda at desente ang damit na kanyang suot-suot, kung kaya't sa kakaunting mga pagkakataon na nagpapakita siya sa harapan ng mga tao ay panay hanbok o yung tradisyonal na kasuotan ng mga babae sa Korea na binobuo ng maiksing pang itaas na jacket at mahabang palda, ang suot-suot ni Ri Sol-ju, kung saan tanging mga palamuti at disenyo lamang ang pinagkakaiba ng mga ito. Kung sakaling nagpakita naman sa publiko si Ri Sol-ju ay dapat na nakaterno ang kanyang kasuotan sa suot ng kanyang asawa na si Kim Jong-un na sumisimbolo raw sa kanyang buong pagsuporta sa pamumuno nito sa bansang North Korea. Dagdag pa rito ay bawal gumamit ng kahit na anong kasuotan na gawa sa ibang bansa si Ri Sol-ju, kung saan tanging mga produkto lamang mula sa kanilang bansa ang pwedeng gamitin niya. Kung kaya't pwede mo na nga raw siyang ituring na isang perpektong modelo para sa mga kababaihan sa North Korea na talagang sunod-sunuran sa bansang pinagsisilbihan nila. Number 9. Kontroladong social circle. Maliban sa pagtatangkilik at paggamit ng produkto mula sa ibang bansa ay hindi rin pwedeng makisalamuha ng basta-basta si Ri Sol-ju sa masa, kung saan mahigpit na kinokontrol ng gobyerno ang kanyang mga nakakausap at nakakasalamuhang tao para patuloy na masigurong patuloy siyang magiging deboto ng bansang North Korea na siyang pinamumunuan ng kanyang asawa. Dahil rito ay bilang lamang daw ang mga taong nagagawang makipag-usap kay Ri Sol-ju, kung saan sinisiguro ng gobyerno ang ganitong limitasyon sa mga nakakasalamuhan niya para masigurong walang kakalat na impormasyon patungkol sa pamilya ng kanilang pinuno na pwedeng magamit ng mga tao para ipanglaban sa kanila. Dagdag pa rito ay mariing ipinagbabawal ng gobyerno ng bansa na makipag-usap si Ri Sol-ju sa mga taong galing sa ibang bansa, dulot na takot sila na maimpluwensyahan ng mga ito at mabago ang kanyang opinyon patungkol sa kanyang asawa at sa kanyang paraan ng pamumuno. Number 8. Bawal lumabas. Kagaya ng naging kanta ni Kim Cho, ay may sinusunod na tila ba batas ang asawa ni Kim Jong-un na si Ri Sol-ju, kung saan bawal siyang lumabas ng walang pahintulot ng kanilang gobyerno, na siyang dahilan kung bakit iilang beses pa lamang siyang nakikita ng mga karamihan sa mga mamamayan ng kanilang bansa, kung saan madalas nagpapakita lamang siya sa harapan ng publiko sa tuwing nagpapakita rin ang kanyang asawa na si Kim Jong-un. Siya sabing pinagbabawalan siyang magpakita ng mag-isa sa harapan ng masa hindi lamang para masigurong parating ligtas siya, kundi pati na rin para masigurong hindi siya maiimpluwensyahan ng ibang tao na posibleng mabago ang kanyang opinyon at pagtingin sa paraan ng pamumuno ng kanyang asawa at ng kanilang gobyerno. Number 7. Masikretong pagkatao. Ang paglimita sa pakikisalamuha ni Ri Sol-ju sa ibang mga tao at sa pagpapakita niya sa harap ng masa ay mariing sinisigurado ng gobyerno ng bansang North Korea, dulot na kung sakaling mayroong maling nasabi si Ri Sol-ju ay posibleng maging dahilan ito para makuhanan siya ng mga mahahalagang impormasyon ng mga tao patungkol sa pamilya ni Kim Jong-un na siyang pinuno ng bansa, kung kaya talaga namang sinesekreto at kinokontrol ng kanilang gobyerno ang lahat ng impormasyon patungkol sa First Lady ng North Korea,
kung saan tanging mga nalalaman ng mga tao patungkol sa kanya ay ang mga impormasyon na gusto nilang maalala ng masa, kung kaya't maski pa ang background at mga kapamilya ni Ri Sol-ju ay hindi rin alam ng publiko sa takot ng gobyernong posibleng magamit ito ng mga tao bilang panglaban sa kanilang pamumuno. Number 6. Walang kalayaan. Ang buhay ni Ri Sol-ju ay tila ba isang ibon na nasa loob ng isang hawla kung saan kahit na sigurado nga ang proteksyon niya ay sadyang limitado lang naman ang mga pwede niyang gawin kumpara sa iba, kung saan makikita ito sa paglimita sa kanyang mag-travel, mapasaloob man ng North Korea o papunta sa ibang bansa, kung saan ginagawa ito ng gobyerno hindi lamang para masiguro na ligtas siya, kundi para na rin manatili siyang kontrolado nila. Dulot na ang imahe ni Ri Sol-ju ang isa sa pinakamahalaga sa kanilang bansa, dulot na isa rin siya sa nagre-representa sa North Korea. Ang paglilimita na mag-travel ni Ri Sol-ju maski pa sa loob ng bansa ay para na rin malimitahan ang kanyang mga nalalaman sa katotohanang nangyayari sa mga mamamayan ng North Korea at hindi makarating sa kanya ang kahit na anong impormasyon na posibleng magdulot para magbago ang kanyang tingin patungkol sa paraan ng pamumuno ng kanyang asawa. Number 5. Bawal magkaroon ng political opinion. Ang walang kalayaan at sadyang paglimita sa mga pwedeng gawin ni Ri Sol-ju kahit sa loob pa ng bansang North Korea ay hindi lamang makikita sa limitasyon sa kanyang mga kasuotan at napupuntahang lugar, kundi pati na rin sa kanyang mga opinyon pagdating sa politika, kung saan sadyang mariin siyang pinagbabawalang makialam, kung kaya't bawal siyang magsabi ng kahit na anong idea o opinyon kay Kim Jong-un na siyang asawa at pinuno ng bansa. Hindi rin siya pinapayagan na magkaroon ng sariling opinyon patungkol sa gobyerno ng North Korea, kung saan sinisigurado talaga na mananatili lamang siyang tahimik at tapat na may bahay na patuloy niyang susuportahan sa matagal nitong pamumuno sa bansa, kung kaya't inaasahan ng gobyerno ng bansa na buong buhay pagsisilbihan ni Ri Sol-ju ang parehong North Korea at ang kanyang asawa nang hindi nangingialam sa paraan ng pamumuno nito sa bansa. Number 4. Suportado lagi si Kim Jong-un. Mula sa natalakay natin kanina kung saan sadyang pinagbabawal na magkaroon ng kahit na anong opinyon patungkol sa kalayaan o kalagayan ng kanilang bansa si Ri Sol-ju, ay makikita na lamang kung gaano siya tila ba't tinanggalan ng karapatang mag-isip ng mag-isa ng gobyerno matapos siyang makasal kay Kim Jong-un na dapat ay lagi siyang suportahan at tulungan, kung saan siya ang may responsibilidad na panatalihing maganda ang imahe ng kanilang pamilya sa mata ng masa. Ito ang dahilan kung bakit mariing ipinagbabawal ng gobyerno na merong makarating na anumang impluwensya mula sa iba sa tenga ni Ri Sol-ju, dahil kung sakaling magbago ang isip nito patungkol sa paraan ng pamumuno ng kanyang asawa ay posibleng masira ang imahe ng pamilya ni Kim Jong-un sa mata ng buong North Korea. Number 3. Striktong schedule. Kagaya ng marami sa atin ay may sinusunod din na schedule kada araw si Ri Sol-ju, pero kumpara sa ating mga ginagawa ay sadyang mas istrikto naman ang kanyang kailangang gawin sa bawat araw, kung saan kabilang narito ang kanyang mga daily routine, kagaya ng pakikisalamuha sa mga importanteng tao para masigurong magkakaugnay pa rin ang gobyerno, pagsisiguro na masaya ang kanyang asawa, pagsisigurong maayos ang buong bahay nila at pag-aalaga sa mga anak nila, kung saan itinuturo niya din sa mga ito ang kanilang mga responsibilidad at dapat gawin na nakaayon sa mga panuntunan na ibinigay sa kanila ng gobyerno para hindi masira ang imahe ng kanilang ama na si Kim Jong-un. Number 2. Kawalan ng privacy. Ang buhay ni Ri Sol-ju magmula noong ikinasal siya sa pinuno ng bansang North Korea na si Kim Jong-un ay talaga namang naiiba sa buhay ng marami sa atin, kung saan pwede na nating sabihin na para siyang isang ibon na nasa loob ng hawla
Dulot na wala na nga siyang kalayaan na gawin ang kanyang mga gusto, ay wala na rin siyang pwede pang itago sa gobyerno, sa kadila ng ang kanyang buong buhay ay sadyang bantay sarado. Ang pagiging bantay sarado ni Ri Sol-ju ay hindi lamang para masigurong protektado siya mula sa anumang bagay na maaaring maglagay sa kanya sa peligro, kundi pati na rin mabantayan ng gobyerno ang kanyang mga ikinikilos at masiguradong sumusunod pa rin siya sa kanilang binigay na panuntunan. Ginagawa rin ito ng gobyerno para masiguradong kontrolado nila ang buong buhay ng babae. Dulot na isang maling kilos lamang na kanyang maipakita sa mga tao ay posibleng magbago na ang tingin ng mga mamamayan ng North Korea patungkol sa kanilang pinuno at lalong-lalo na sa buhay at pamilya ni Ri Sol-ju. Number 1, debosyon sa North Korea. Ang pinakahuling dapat na sundin ni Ri Sol-ju bilang asawa ni Kim Jong-un ay ang pagpapakita ng debosyon sa North Korea, kung saan kailangan na parati niyang sundin ang lahat ng gusto ng gobyerno na namumuno sa bansang ito, kagaya na lamang ng pagpayag sa paglilimita sa kanyang mga kasuotan at pakikisalamuha sa iba. Sinasabi na kung papaano dapat na pagsilbihan ni Ri Sol-ju ang kanyang asawa, ay dapat na ganito niya rin pagsilbihan ng bansang North Korea, kung kaya't kahit na para sa marami sa atin ay sadyang marahas ang trato sa kanya ng mga namumuno ng bansa, ay normal lamang ito para sa isipan ni Ri Sol-ju, dahil sa alam niya na magmula noong naging sila ni Kim Jong-un ay hindi lamang ang pinuno ng bansa ang pinaksalan niya, kundi pati na rin ang buong North Korea. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Kaya para sa iyo, alin sa mga batas na ito ni Ri Sol-ju ang pinaka nakakasakal sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba, at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.